Marunong ko ba mag-devotion? Kamusta ang personal devotional life mo sa Diyos? Whenever we pray, nakikipag-usap tayo sa Diyos. But whenever we read the Bible, the Lord speaks clearly to us because it is His written revelation to man. Kung gusto nating lumalim ang isang relasyon, kailangan natin siyempre ng maayos na komunikasyon. At bilang Kristiyano, hindi lalalim ang pagmamahal mo sa Diyos kung hindi nagiging personal sa iyo ang kanyang salita. Sapagkat ito ang ating sandata panlaban sa dyablo, liwanag sa ating landas, pagkain ng ating kaluluwa at salamin ng ating buhay. Imposible tayong lumago kung hindi natin mamahalin, pahalagahan at i-apply ang kanyang salita. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Paano mas magiging personal at paano natin mas maibabahagi ang salita ng Panginoon mula sa ating mga devotions. Ito po ang SOAP Devotional Bible Study Method. Samahan niyo po ako. Kapag sinusulat natin yung devotions natin, nagiging mas mabagal yung pagnguya natin sa salita ng Panginoon. Mas naiintindihan natin, mas natatandaan natin, mas naa-apply natin, at mas nagiging personal sa atin. Kasi mas maraming function ng brain ang gumagana whenever we write. At dahil nga sinusulat natin, nag-retain ito ngayon sa ating isipan. Ito yung sinasabi ng Psalm 1, 2-3. Sa halip na gagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi, ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ibig sabihin, hindi niya lang basta binasa ang salita ng Diyos, hindi lang siya basta nakinig, kundi kanyang pinag-isipan at mas magagawa natin ito kung atin itong isusulat. At sabi ng salita ng Diyos, at katulad niya ay magiging isa kang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na magkakaroon ng maraming bunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon, fresh to fresh. At magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Personally sa akin, whenever I do devotions, ito ang steps na ginagawa ko. Pumipili muna ako ng isang libro mula sa Bible. In my case, nagsisimula ako lagi sa Genesis papunta sa Revelation. Pero kayo, pwede kayong pumili ng particular book na pwede niyong simulan. Pwedeng Psalms, pwedeng Proverbs, or Ephesians. Magsimula muna kayo sa chapter 1. Tuloy-tuloy lang kayo ng basa. Pero bago kayo magsimula muna kayo sa isang prayer. Sabihin niyo, Lord God, i-reveal mo sa akin ang inyong salita. Tulungan mo kung mas maintindihan ito. Tapos magbasa ka na ng tuloy-tuloy. Habang nagbabasa ako mula dun sa verse 1, pag meron ng verse na tumama sa aking puso at sa aking isipan, hihinto na ako doon. Tapos isusulat ko na yung verse na yon and I will start to meditate in that verse. Pwede natin gamitin itong SOAP method. Bakit SOAP method? Letter S means scripture. Ito na yung verse na tumama sa aking puso. For example, 1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. For example, ito yung verse na sa akin ay nangusap talaga. Isusulat ko na yan sa aking notebook. Yan yung first step, knowing the scripture, yung sinasabi sa iyo ng Panginoon. Pupunta tayo ngayon sa second step, which is yung observation. Titignan natin kung ano ba yung mga mahalagang salita na nilagay dito. Ano ba yung mga commands na sinabi ng Diyos? Ano ba yung mga warnings na sinabi ng Panginoon? Ano yung mapapansin natin mula dito sa verse na kanyang sinabi? Tignan natin yung mga mahalagang salita sa verse na to. Number 1, rejoice. Pray. Give thanks. Tatlong action words, di ba? Tuwing kailan ka magagalak? Always. Tuwing kailan ako magpe-pray? Continually. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Tuwing kailan ako magpapasalamat? Sa lahat ng pagkakataon sa buhay ko. Bakit ko ito gagawin? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa ating mga Kristiyano, to those who are in Christ Jesus. Sobrang importante na makita natin ang kalooban ng Diyos sa atin ay magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Manalangin ng walang patid. Gawin mong habit ang panalangin sa buhay mo. At matuto kang magalak sa Panginoon. When you have an attitude of gratitude sa Diyos, nagsisimulang ma-improve yung mga relationships mo. Mas nagiging masipag ka sa work mo kasi you are grateful for your work. Mas nagiging faithful ka sa ministry na pinagkatiwala ni Lord kasi sobrang thankful
yung heart mo. Ito yung observation ko dito sa verse na ito. Kung gusto mo pang mas lumalim ang pagkakaintindi mo dyan, pwede mong basahin yung context, yung before, tsaka yung after ng mga verses dito sa talata na ito. Pero usually ako, kapag nagde-devotion ako, ito yung mga ginagawa ko. Tinitignan ko kung ano yung mga mahalagang salita na sinasabi ng Panginoon sa akin. This is the observation part. The third part is application. Yung letter S, scripture. Yung O is observation. And yung letter A is application. Mga bagay na kailangang kong piliing gawin araw-araw. Ito na yon yung sinabi natin kanina, rejoice, di ba? Piliing magsaya at magpuri sa Panginoon. Pray, kausapin lagi ang Diyos. Give thanks sa panahon ng pagpapala at paghihirap. Kasi kung hindi natin i-apply ang salita ng Diyos, anong transformation ang mangyayari sa buhay natin? Kaya pagkatapos mong mag-observe ng pinapagawa ng Diyos sa iyo, dito sa application ay yung isang practical o konkretong step na pwede mong gawin sa araw na yon para ma-apply mo yung salita ng Diyos sa buhay mo. Pagkatapos ng application is letter P, which is yung prayer. Pwede mong isulat, pwede rin namang hindi. Katulad ng sample na ito, amang dakila, pinupuri at pinapasalamatan po kita sa bagong umaga na binigay mo sa buhay ko. Sa bawat pagpapala at paging sa bawat pagsubok na naranasan ko, sinabi mo sa iyong salita na dapat akong magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Hindi maganda yung naranasan ko ngayon sa buhay ko, Lord. 'Di ba? Nagiging personal ngayon yung conversation mo. Tapos yung mga scripture na sinabi sa iyo ng Panginoon, pinagpe-pray mo na ngayon, binabanggit mo sa panalangin mo. Mas matatandaan mo ngayon ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Ang tawag dito mga kapatid ay pagbubulay-bulay or meditation. Ito yung sample ng soap sa isang website na nakita ko. Writing today's Bible verse, observation, how does this scripture apply to your life, and what's your prayer for today. Mas nagiging espesyal ang salita ng Diyos when we write those verses. Ang sabi ng Psalm 119 verse 9 to 11, paano mapapanatili ng isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay? Mamuhay siya ayon sa inyong mga salita. Buong puso akong lumalapit sa inyo, kaya tulungan niyo akong huwag lumihis sa inyong mga utos. Ang salita niyo ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa Kanya. Huwag sana tayong tumulad sa isang lalaki na katulad ng sinabi sa Santiago na pagkatapos niyang humarap sa isang salamin ay nakalimutan niya na kung ano ang kanyang itsura. Let us meditate and let us apply the Word of God in our lives. Isang magandang illustration dyan ay tinatawag nating rumination o pagmuya ng mga baka. Ang mga baka ay usually merong 4 ito na stomach. Ito yon, yung rumen, yung reticulum, yung omasum, tsaka yung abomasum. Ngunguyain nila, nangunguyain yung damo. Pagkatapos silang nguyain, pupunta ito sa kanilang rumen, mai-stack ito sa kanila. Pagkatapos dito sa rumen ay pupunta ulit sa kanilang bibig, tapos papunta sa omasum, tapos papunta sa obasum. Bakit ganun, Pastor? Mapapansin ninyo, hindi tumitigil sa pagnguya yung baka. Nag-i-stack siya ng maraming pagkain sa kanyang tiyan. Hindi tumitigil yung pagnguya niya sa kanyang bibig. Ito ay isang magandang litrato ng kung paano dapat nating namnamin ang salita ng Diyos. Hindi lang basta natin kainin, kundi ating ibahagi. Yung pagkain ng salita ng Diyos ay hindi lang dapat sarilinin, kundi dapat pagsaluhan. Tandaan natin, huwag mo lang lunukin ang kanyang salita. Nguyain at sundin mo ito sapagkat ito ang magbabago ng buhay mo. God bless po sa inyong lahat, and may this simple lesson be a blessing to all of you. Pwede niyo po itong ituro sa inyong mga young people, sa mga bagong Kristiyano, sa mga adults, sa mga kids. They can know and they can learn how to study the Bible. God bless po. Ingat po ang bawat isa.